may parehong kwento ng pakikipagsapalaran. Ito ang kailangan nilang harapin. Ang tumulay sa gitna ng panganib. Sira-sira. Tapingi. At kinakalawang ang hanging bridge na ito na nagdurugtong sa Infanta, Pangasinan papuntang bayan ng Santa Cruz, Zambales. Pero kahit peligroso, kailangan nilang tawirin. Ang magkapatid na Erica, 13 taong gulang, at Jessica Armario, 8 taong gulang. Kabilang sa mga araw-araw na tumatawid dito para lang makarating sa kanilang paaralan sa Babuyan Integrated School. Mahigpit ang kapit ng mga kamay sa lubid. Habang maingat naman ang bawat apak. Natatakot kasi parang malalaglag ka dahil nakaside po yung hanging bridge. Kumapit po ako sa may hawakan. Naglalakad habang nakahawak. Tinitignan ko po ng mabuti ang aking apakan para hindi po ako mahulog. Mahirap po papuntang paaralan kasi sira po yung hanging bridge. Tapos pag maulan po, hindi po kami makakalakad sa ilog kasi malalim. Pag maaraw, dun lang po kami makakalakad sa ilog. Nang minsang tumawid sa ilog, muntik na raw malunod si Jessica. Bigla na lang po siyang nakabitaw. Yun na po, muntik na po siyang nalunod. Iyak po ng iyak. Sa kabila nito, araw-araw pa rin silang dumaraan dito. Araw-araw po kaming tumatawid sa hanging bridge kasi yun lang ang daan papuntang paaralan. Pagdating sa paaralan, parang walang nangyari. Nasa grade 7 si Erica at si Jessica naman nasa grade 3. Sa bawat araw, naroon din ang kaba ng mga guro. Lalo't alam nilang halos 40 sa halos 200 estudyante kailangan tumawid sa sirang hanging bridge na yun. Meron pong PITA, Integrated School dito sa Infanta, pero medyo malayo para sa kanila. And then ito yung isa sa pinaka-accessible. Accessible, though tumatawid sila ng ilog, delikado, pero isa ito sa pinakamalapit para sa mga bata namin. Ayon sa kapitan ng barangay ng Babuyan, Santa Cruz, taong 2020 nang ipatayo ang hanging bridge. Pero nasira raw ito nang tumama ang malakas na bagyo nito lang taon. Malaking perwisyo talaga yan para kaming baboy na nakakulong dito, hindi kami makalabas, hindi kami makapunta sa bayan. Pagsapit ng uwian, muling tatawid sina Erica at Jessica sa hanging bridge. Sa paglubog ng araw, kasabay nitong lumulubog din ang kaba ng ina. Hindi ko alam, ma'am, yung aksidente mangyayari pag nahulog sila sa hangin.
hindi ko alam kung makikita ko pa sila o hindi na. Dahil ang hirap ma'am ng daanan sa hanging bridge, nakita niyo naman. Yung mga anak ko, yung isa maliit pa. Paano pag nahulog siya? Hindi na namin alam kung mabubuhay pa kaya. Lalo na pag lumalalim na yung tubig. Sa kabila ng takot at panganib, mas pinanghahawakan ni Jessica ang kanyang pangarap. Naiisip ko po, gusto ko pong mag-aral. Kahit malalim po, gagawin ko po paraan para makapasok lang po ng mabuti tsaka makaaral lang po ako ng mabuti. Bukod sa pangarap na maging isang guro balang araw, may isa pang hangad si Jessica para sa kanilang lugar. Pag lumaki po ako, pag gumanda po ang aking buhay, pag marami na pong pera, magpapagawa po ako ng magandang daanan para makatawid ang mga kaibigan ko at mga magulang ko tsaka kapatid ko ng maayos. Kung tutuusin, may isa pang tulay na sana'y pwedeng daanan ng mga residente sa lugar. Isang steel bridge. Pero hindi naman ito natapos. Mga poste lang ng bakal ang naiwan. Ayon sa dokumentong nakuha namin, 4.7 million pesos ang inilaang pondo nitong 2021. Pag nagawa nito ma'am, malaking tulong ito kasi po ang karamihan naman sa amin ang sinasaka nila dito sa Pangasinan ma'am. At saka yung mga estudyante, marami simpleng nag-aaral dito sa Pangasinan ma'am, papunta dito sa Barangay Babuyan po. Sana po maipagawa na po ang hanging bridge para makatawid po kami ng mabuti. Sana po maawa na po, tulungan na po sana kami. Patuloy na umaasa ang mga residente na isang araw, hindi na nila kailangan pang tumawid sa panganib. Kung hindi, sa tulay ng pag-asa.